Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y nagagalak na makasama kayo sa pagkakataong ito. Isang mainit na pagtanggap mula sa ating komunidad at umaasa akong ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan, parehong pisikal at espiritual. Sa ating pagtipon ngayon, tayo ay magkakaroon ng isang napakahalagang pag-uusap tungkol sa isang tema na tiyak na makakapagpabago sa ating pananaw at sa ating mga puso. Ang ating paksa ngayon ay nais ng Diyos na makipag-usap sa iyo ngayon. Mayroon ka bang oras para sa Kanya? Maraming pagkakataon sa ating buhay na maaaring tayo ay abala, puno ng mga gawain at nalulumbay sa mga hamon ng araw-araw. Madalas, sa kahabaan ng ating mga abala, nakakalimutan natin ang pinakamahalaga sa lahat, ang ating relasyon sa Diyos. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay nagnanais na makipag-usap sa atin. Siya ay palaging nandiyan, naghihintay na tayo'y lumapit sa Kanya. Ngayon, nais kong tanungin kayo, mayroon ba kayong oras para sa Kanya? Sa mga sandaling ito, iniimbitahan ko kayong huminto saglit sa lahat ng inyong ginagawa. Isipin natin ang mga pagkakataon kung saan tayo ay naglaan ng oras para sa mga bagay na mahalaga sa atin. Marahil ay naglaan tayo ng oras para sa ating pamilya, mga kaibigan o mga hilig. Pero paano naman ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos? Sa ating pagsasalita ngayon, nais kong himukin kayong buksan ang inyong mga puso at isipan sa posibilidad na makipag-ugnayan sa Kanya. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi komplikado. Hindi ito nangangailangan ng mga espesyal na salita o formal na ritual. Ang kailangan lamang natin ay ang ating taos-pusong pagnanais na makipag-ugnayan sa Kanya. Maari tayong manalangin, magbasa ng Kanyang salita o kahit na magmuni-muni sa Kanyang kabutihan. Sa bawat hakbang na ating gagawin, mararamdaman natin ang Kanyang presensya at makikita natin kung paanong ang ating buhay ay nagiging mas makabuluhan dahil sa ating relasyon sa Kanya. Habang tayo ay nag-uusap, nais kong hikayatin kayong mag-iwan ng inyong mga saloobin sa ating mga komento. Ano ang inyong karanasan sa pakikipag-usap sa Diyos? May mga pagkakataon ba na naramdaman niyo ang Kanyang presensya sa inyong buhay? Ang inyong mga kwento ay mahalaga at makakatulong sa iba na magpatuloy sa kanilang sariling paglalakbay. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga karanasan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ito na ang tamang oras para gawin ito. Sa bawat video na ating ilalabas, inaasahan naming makapagbigay ng inspirasyon at gabay sa inyong pananampalataya. Ang pagsali sa ating komunidad ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa mga mensahe ng Diyos. Kaya't huwag kalimutang i-click ang subscribe at ang notification bell upang hindi mahuli ang mga susunod na pag-uusap na tiyak na makakatulong sa inyong espiritual na paglalakbay. Bago tayo magpatuloy sa ating tema, nais kong ipaalala sa inyo na ang Diyos ay nariyan para sa atin sa lahat ng oras. Siya ay hindi nakakalimot sa atin at ang Kanyang mga pangako ay mananatiling totoo anuman ang ating pinagdadaanan, kaya't dalhin natin ang ating mga pag-aalinlangan, takot at pag-asa sa Kanya. Magtiwala tayo na Siya ay makikinig at ang ating mga dalangin ay hindi mauuwi sa wala. Sa mga susunod na minuto, sama-sama tayong magmuni-muni, magdasal at makinig sa Kanyang mga mensahe. Huwag kalimutang buksan ang inyong mga puso at isip sa mga salita ng Diyos na tatalakay sa atin. Ang ating pag-uusap ngayon ay isang paanyaya sa lahat na maglaan ng oras para sa Kanya at nang sa gayon tayo ay makatagpo ng kapayapaan at kaliwanagan sa Kanyang mga salita. Muli, maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating video. Huwag kalimutang magkomento sa ibaba at ibahagi ang inyong mga saloobin. Ang ating pakikipag-ugnayan ay mahalaga at sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya. Huwag nating kalimutan
na ang Diyos ay palaging nandyan, handang makinig at makipag-usap sa atin. Ngayon, simulan na natin ang ating paglalakbay patungo sa Kanya. Sa awit 23, nakikita natin ang isang makapangyarihang imahe ng Diyos bilang ating pastol. Ang talatang ito ay puno ng aliw at patnubay na nag-aanyaya sa atin na maglaan ng oras upang makipag-usap sa Kanya. Sa ating abalang mga buhay, madalas ay nakakalimutan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang tahimik na oras kasama ang Diyos. Ngunit sa bawat hakbang ng ating buhay, Siya ang ating nag-aalaga at nagtatanggol sa atin. Ang Diyos ay hindi lamang isang malalayong nilalang. Siya ay narito, handang makinig at makipag-ugnayan sa atin. Ang awit 23 ay nagsasaad, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan." Sa mga sandaling tayo ay nalulumbay o naguguluhan, Siya ang ating kanlungan. Sa ating paglalakbay, may mga pagkakataong tayo ay naliligaw ng landas. Subalit sa Kanya lagi tayong may patnubay. Ang mga salitang ito ay paalala na hindi tayo nag-iisa. Mayroong Diyos na nagmamalasakit at handang makinig sa ating mga pangungulila at pangarap. Ang ating oras sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa mga panalangin na ating sinasambit. Ito rin ay tungkol sa pagninilay at pakikinig. Sa isang mundo na puno ng ingay at abala, tayo ay hinihimok na manahimik at makinig sa Kanyang tinig. Ang mga pagkakataong ito ng katahimikan ay nagbibigay daan sa atin upang marinig ang Kanyang mga mensahe, mga gabay at mga pangako. Sa ating pagninilay, maaari tayong makatagpo ng mga sagot sa ating mga tanong at solusyon sa ating mga suliranin. Ang Diyos ay nagnanais ng isang relasyon sa atin. Hindi Siya isang Diyos na malayo o nakatago. Siya ay isang Diyos na nagnanais na makipag-ugnayan sa atin sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Sa Mateo 16, itinuro ni Jesus ang kahalagahan ng pribadong panalangin. Ang tinig ng ating puso ay dapat na marinig sa ating mga pribadong sandali kasama ang Diyos. Dito, maaari tayong magpahayag ng ating mga takot, pagdududa at mga pasasalamat. Ang mga panalangin na ito ay hindi nangangailangan ng mga magarbong salita. Mahalaga ang katapatan at ang ating puso. Sa mga simpleng panalangin, naririnig tayo ng Diyos at Siya ay nagiging bahagi ng ating mga buhay. Ang 1 Thessalonica 5:6-10 ay nagbibigay ng higit pang liwanag sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang mga talatang ito ay nagpapahayag na dapat tayong maging masigla sa ating komunikasyon sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Ang pasasalamat ay hindi lamang para sa mga magagandang bagay. Ito ay dapat na maging bahagi ng ating araw-araw na buhay kahit sa mga hamon. Sa bawat sitwasyon, may dahilan tayong ipagpasalamat. Ang Diyos ay nasa bawat hakbang natin at ang pagkilala sa Kanyang presensya ay nagiging daan upang tayo ay maging mas maligaya at mapayapa. Ang pagkakaroon ng oras para sa Diyos ay hindi lamang isang obligasyon, ito ay isang pribilehiyo. Sa lahat ng ating mga abala, dapat nating isaalang-alang ang ating ugnayan sa Kanya. Ang ating oras sa Kanya ay nagiging isang mapagkukunan ng lakas at inspirasyon. Sa mga oras ng pagsubok, ang ating pakikipag-usap sa Diyos ay nagiging ating kanlungan. Sa mga panahong puno ng ligaya, ang ating pasasalamat sa Kanya ay nagiging dahilan upang tayo ay magpatuloy sa ating misyon dito sa lupa. Sa kabuuan, ang ating pakikipag-usap sa Diyos ay isang mahalagang aspeto ng ating espiritual na buhay. Tayo ay inaanyayahan na maging bukas sa Kanya upang marinig ang Kanyang tinig at upang makilala ang Kanyang mga plano para sa atin. Sa ating paglalakbay, huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng oras para sa Kanya. Sa gitna ng lahat ng ating ginagawa, ang pagkakaroon ng tahimik na sandali kasama ang ating pastol ay nagbibigay ng aliw, patnubay at tunay na kapayapaan.
Sa Mateo 6:6, itinuturo sa atin ni Jesus ang kahalagahan ng pribadong panalangin. Sa mundong puno ng ingay at abala, madalas nating nakakalimutan na maglaan ng oras para sa ating pakikipag-usap sa Diyos. Ang talatang ito ay nag-aanyayang tayo ay bumalik sa isang tahimik na lugar, ang ating sariling silid, kung saan maaari tayong makipag-usap sa Diyos ng walang hadlang. Dito, tayo ay hinihimok na buksan ang ating mga puso, ipahayag ang ating mga saloobin at ipakita ang ating tunay na sarili. Ang oras na inilaan natin sa panalangin ay hindi lamang isang obligasyon. Ito ay isang pagkakataon para sa atin na maramdaman ang presensya ng Diyos. Sa mga sandaling iyon, nagiging posible ang pagbubukas ng ating puso sa Kanya at sa ating mga panalangin, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya. Sa mga salin ng ating mga hinanakit at pasasalamat, natututo tayong makinig sa Kanya. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagsasalita, ito rin ay tungkol sa pakikinig sa Kanyang mga mensahe at gabay. Sa tahimik na panalangin, maaari tayong marinig ang mga salitang Kanyang nais iparating sa atin. Madalas nating naiisip na ang Diyos ay abala sa mas malalaking bagay, ngunit sa katotohanan, Siya ay laging handang makinig. Ang paglikha ng oras, yung para sa Diyos, ay isang pagpapahayag ng ating pananampalataya at tiwala na Siya ay naroroon, handang tumulong at umalalay sa atin sa ating mga hamon. Ang pagsisikap na magkaroon ng oras para sa Kanya ay nagiging isang hakbang patungo sa mas malalim na relasyon. Sa ating mga panalangin, nadarama natin ang Kanyang pagmamahal at pagkalinga na nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Ang awit 23 ay nagbibigay ng magandang halimbawa ng kung paano tayo pinangangalagaan ng Diyos. Sa Kanyang pagiging pastol, tayo ay ginagabayan sa mga madidilim na bahagi ng ating buhay. At dito natin makikita ang halaga ng pakikipag-usap sa Kanya. Sa mga oras ng takot at pagdududa, ang Diyos ang ating kanlungan at kalasag. Ang pagkakaroon ng oras upang makipag-usap sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan na Siya ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay lumalapit sa Kanya at nagpapahayag ng ating mga pangangailangan. At sa Kanyang mga kamay, natutunan nating iwanan ang ating mga alalahanin. Sa 1 Tesalonica 5:16-18 naman, pinapakita ang kahalagahan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat sa lahat ng pagkakataon. Ang mga talatang ito ay nagtuturo na ang komunikasyon sa Diyos ay hindi dapat limitado sa mga oras ng pangangailangan lamang. Sa halip, ito ay dapat na maging bahagi ng ating araw-araw na buhay. Sa bawat pagkakataon, maaaring tayo ay magpasalamat sa Kanya sa mga biyayang natamo o humingi ng tulong sa mga pagsubok na hinaharap. Ang pagkilala sa Kanyang presensya sa ating pang-araw-araw na gawain ay nagpapalalim sa ating relasyon sa Kanya. Dapat tayong maging mapanuri sa ating mga ginagawa at sa kung paano natin ginagamit ang ating oras. Sa isang mundong puno ng distractions, ang paglikha ng oras para sa Diyos ay isang mahalagang hakbang. Maaaring tayo ay abala sa trabaho, pamilya o iba pang mga responsibilidad, ngunit hindi natin dapat kalimutan na ang ating espiritual na buhay ay nangangailangan ng atensyon. Ang mga simpleng sandali ng panalangin, pagninilay o pagbabasa ng Biblia ay sapat na upang mapanatili ang ating koneksyon sa Diyos. Sa kabuuan, ang pakikipag-usap sa Diyos ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya at natututo kung paano Siya kumilos sa ating buhay. Ang oras na inilaan natin sa Kanya ay hindi nasasayang sa bawat pagkakataon na tayo ay lumalapit sa Kanya.
Nagiging mas maliwanag ang kanyang liwanag sa ating mga puso at nagiging mas matatag ang ating pananampalataya. Sa huli, ang ating relasyon sa Diyos ay nagiging mas malalim at makabuluhan at tayo ay nagiging mas handang harapin ang anumang hamon na dumarating sa ating buhay. Sa 1 Thessalonica 1:16-18, matutunghayan natin ang isang mahalagang mensahe ukol sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Maging masaya kayo sa lahat ng pagkakataon. Ipanalangin ninyo ang mga bagay na ito. Maging mapagpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng patuloy na komunikasyon sa ating manlilikha. Sa mundo na puno ng abala at mga gawain, madalas tayong nakakalimot na maglaan ng oras upang makipag-usap sa Diyos. Pero, paano nga ba natin maipapakita ang ating pasasalamat at pakikipag-ugnayan sa Kanya? Ang unang hakbang ay ang pagkilala na ang Diyos ay palaging nandyan handang makinig sa atin. Sa bawat paghinga, sa bawat sandali, Siya ay nariyan. Ang tanong ay, mayroon ba tayong oras para sa Kanya? Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong umuusbong sa mga responsibilidad, mga trabaho at mga obligasyon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, dapat nating isaisip na ang oras na inilalaan natin sa Diyos ay hindi lamang isang obligasyon. Ito ay isang pribilehiyo, isang pagkakataon na makipag-usap sa ating manlilikha, na lumikha ng mga bituin at dagat na nagmamahal sa atin ng walang kondisyon. Ang panalangin ay isa sa mga pangunahing paraan upang makipag-ugnayan sa Diyos. Sa Mateo 6, sinabi ni Jesus na kapag ikaw ay nananalangin, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto at manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. Dito natutunan natin ang halaga ng pribadong panalangin. Sa mga sandaling tahimik at walang ingay, doon natin tunay na maipapahayag ang ating mga saloobin. Sa mga oras na ito, maaari tayong lumapit sa Kanya ng may puso ng pagpapakumbaba, nagkukwento ng ating mga takot, pag-asa at pasasalamat. Ang mga sandaling ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa atin na lumago sa ating pananampalataya. Ngunit higit pa sa mga oras ng panalangin, ang mensahe ng 1 Thessalonica ay nagtuturo sa atin na ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay dapat maging isang patuloy na proseso. Sa ating mga simpleng gawain, sa ating mga paglalakad, sa ating mga gawain, sa bahay, sa ating mga pakikipag-usap sa ibang tao, maaari tayong makipag-usap sa Diyos, ang tinig ng ating pasasalamat sa bawat magandang bagay na nangyayari sa atin. Kahit sa gitna ng mga pagsubok, ay isang anyo ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kailangan nating maging mapagmasid at maipahayag ang ating pasasalamat, hindi lamang sa mga malaking bagay, kundi pati na rin sa maliliit na biyayang araw-araw. Sa panahon ng pagsubok at pagsubok sa buhay, mahalaga ring maunawaan na ang ating pakikipag-usap sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa mga hinihiling natin. Ang tunay na komunikasyon ay nagmumula sa ating pagiging bukas sa Kanya. Sa ating mga panalangin, maaari tayong magtanong, humingi ng gabay, at kahit na magreklamo, ngunit dapat din tayong makinig sa Kanyang mga sagot. Ang Diyos ay may mga plano para sa atin at madalas ang Kanyang mga sagot ay hindi agad natin nauunawaan. Dito pumapasok ang ating pananampalataya, ang pagtitiwala na kahit sa mga pagkakataong tila tahimik ang Diyos, Siya ay kumikilos sa ating buhay. Pag-isipan natin ang ating mga prioridad. Saan natin inilalagay ang ating oras? Ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi dapat maging isang bagay na ipagpapaliban. Sa bawat umaga, sa bawat pagkakataon, maaari tayong maglaan ng ilang minuto upang makipag-usap sa Kanya, magpasalamat at humiling ng gabay. Ang mga simpleng hakbang na ito ay nagiging daan upang mas makilala natin ang Kanya at higit sa lahat, upang mas mapalalim
ang ating relasyon sa ating Diyos. Sa mga susunod na sandali, maglaan tayo ng oras upang manalangin at makipag-usap sa Kanya. Sa mga oras na ito, hayaan nating ang ating mga puso ay buksan at ipahayag ang ating mga saloobin. Sa ating pagtawag, makikita natin ang tunay na halaga ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa ating paglalakbay, sama-sama tayong lumapit sa Kanya sa isang panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo ngayon, nagdadala ng aming mga puso na puno ng pagnanais na makipag-usap sa iyo. Sa bawat sandali, kami ay humihingi ng iyong presensya sa aming mga buhay. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon, kami ay nananabik na marinig ang iyong tinig at malaman ang iyong kalooban. O Diyos, sa mga oras na kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng liwanag upang makita ang landas na iyong itinakda para sa amin. Nais naming maglaan ng oras upang makilala ka ng mas mabuti. Sa mga pagkakataong kami ay abala sa mga bagay-bagay ng mundong ito, tulungan mo kami na mahanap ang katahimikan upang makapagmuni-muni at makapagdasal. Sa mga sandaling ang aming isip ay puno ng alalahanin, bigyan mo kami ng kapayapaan na nagmumula sa iyong presensya. Hayaan mong maramdaman namin ang iyong pagmamahal at pag-aaruga sa bawat hakbang na aming tatahakin. O Diyos, sa aming mga pakikipagsapalaran sa buhay, kami ay nagiging abala at madalas na nakakalimutan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Sa oras na ito, kami ay humihiling na buksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga biyayang iyong ipinagkaloob sa amin. Tulungan mo kaming maging mapagpasalamat sa bawat araw, sa bawat hininga, sa bawat pagkakataon na kami ay nabubuhay sa mundong ito. Ang aming mga puso ay puno ng pasasalamat sa lahat ng mga bagay, malalaki man o maliliit. Sa mga pagkakataon ng pagsubok, kami ay lumalapit sa iyo, nagdadala ng aming mga takot at pangarap. Nais naming ipagbigay alam sa iyo ang aming mga pagnanais at mga hangarin. Sa bawat pangarap na aming itinataguyod, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong plano. Ipinapaabot namin sa iyo ang aming mga pangarap at ang aming mga pag-asa. Nais naming maging kasangkapan ng iyong kabutihan sa mundo. O Diyos na puno ng karunungan sa bawat desisyon na aming ginagawa, sana'y maging gabay mo kami. Ipinagdarasal namin ang mga lider ng aming komunidad, naway sila'y mapuno ng iyong karunungan at makagawa ng mga desisyong nakabubuti sa lahat. Naway sila'y maging inspirasyon sa kanilang mga nasasakupan at maging halimbawa ng iyong pagmamahal at katarungan. Sa aming pamilya, kami ay humihiling ng iyong pagpapala. Naway mapanatili ang pagkakaisa at pagmamahalan sa aming tahanan. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, tulungan mo kaming magpatawad at muling magtuwang. Alisin mo ang galit at sama ng loob sa aming mga puso at palitan ito ng pagmamahal at pag-unawa. O Diyos, sa mga bata, kami ay nagdarasal na sila'y lumaki sa iyong mga aral at katotohanan. Naway sila'y maprotektahan sa mga masasamang impluensya ng mundo. Ipinagdarasal namin ang kanilang mga pangarap at ang kanilang mga kinabukasan. Naway sila'y maging liwanag sa kanilang mga kapwa at maging inspirasyon sa susunod na henerasyon. Sa aming mga kaibigan at kapwa, kami ay nagdadala ng mga panalangin ng pagpapala. Sa mga oras ng pangangailangan, naway kami maging tagapaghatid ng iyong pag-ibig at suporta. Huwag mo kaming hayaang maging makasarili, kundi tulungan mo kaming maging bukas palad at handang tumulong sa mga nangangailangan. Sa bawat pagkakataon na kami makakasalubong ng mga tao, bigyan mo kami ng pagkakataong ipakita ang iyong kabutihan. O Diyos, sa mga sandaling kami ay nag-iisa, sana'y maramdaman namin ang iyong presensya. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay, tulungan mo kaming mahanap ang kagalakan sa mga simpleng bagay. Sa gitna ng pangungulila, ipaalala mo sa amin na
Kami ay hindi nag-iisa sapagkat ikaw ay palaging naririyan. Sa bawat pagsubok at tagumpay, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Sa bawat hakbang ng aming buhay, naway magpatuloy kaming lumapit sa iyo, nagdadala ng aming mga pangarap, pag-asa at pananampalataya. Patuloy mo kaming gabayan at palakasin upang kami ay maging mga instrumento ng iyong kapayapaan at pagmamahal sa mundo. O Diyos na puno ng awa at kabutihan, patuloy kaming humihingi ng iyong gabay at proteksyon. Sa mga oras ng pagdududa at takot, tulungan mo kaming matutunan ang pagtitiwala sa iyong mga plano. Sa kabila ng mga pagsubok na aming nararanasan, sana'y makita namin ang mga aral na iyong nais iparating at sa bawat pagbagsak, bigyan mo kami ng lakas upang bumangon muli. Ituro mo sa amin na ang mga pagsubok ay hindi hadlang, kundi mga pagkakataon upang lumago, humubog at maging mas matatag sa aming pananampalataya. O Diyos, sa aming paglalakbay, kami ay humihiling ng iyong liwanag upang maging gabay sa aming mga desisyon. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging malinaw ang iyong kalooban. Ipinagdarasal namin ang mga pagkakataon na kami ay maligaw ng landas, na sana'y may isang tinig na magbibigay sa amin ng tamang direksyon. Naway sa mga pagkakataong kami ay natutukso na lumihis, kami ay bumalik sa iyong mga aral at matutong sumunod sa mga ito. Sa mga oras ng ligaya, kami ay nagpapasalamat sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Naway hindi kami malimot sa mga pagkakataon ng kasaganaan at kasiyahan. Sa gitna ng mga tagumpay, sana'y manatili ang aming mga puso sa napagpapakumbaba. Hayaan mo kaming maging inspirasyon sa iba na sa aming mga tagumpay ay makilala ang iyong kadakilaan. Ipaabot mo sa amin ang pagkakataon na mag-share ng aming mga sagana sa mga taong nangangailangan, sapagkat ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagbibigay at pagtulong sa kapwa. O Diyos, sa kalikasan na iyong nilikha, kami ay humihiling na sana'y mapanatili namin ang halaga ng mga bagay na ito. Ipinagdarasal namin ang aming mga kapaligiran na sana'y mapangalagaan namin ang mga ito para sa susunod na henerasyon. Naway ipakita mo sa amin ang tamang paraan upang pahalagahan ang kalikasan at lahat ng nilalang na naninirahan dito. Ituro mo sa amin na ang aming mga aksyon ay may epekto hindi lamang sa aming buhay, kundi pati na rin sa buhay ng iba at sa kalikasan. Sa mga pagkakataon ng hidwaan at alitan, kami ay lumalapit sa iyo na humihiling ng kapayapaan. Naway maging daluyan kami ng iyong kapayapaan sa aming mga komunidad. Sa mga oras na kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, tulungan mo kaming maging handang makinig at umunawa. Ipaabot mo sa amin ang kakayahang magpatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa aming mga sarili. Sa bawat sitwasyon ng hidwaan, sana'y makita namin ang halaga ng pagkakaibigan at pagkakaisa sa kabila ng mga pagkakaiba. O Diyos, sa mga bata na aming itinuturing na pag-asa ng bayan, ipagdasal namin ang kanilang kinabukasan. Naway sila'y lumaki na may takot at pagmamahal sa iyo. Ipinagdarasal namin ang kanilang mga pangarap at mga ambisyon. Sana'y magtagumpay sila sa kanilang mga mithiin at maging mga positibong impluensya sa kanilang paligid. Turuan mo silang maging mapagbigay at may malasakit sa kanilang kapwa. Naway maging inspirasyon sila sa susunod na henerasyon na sa kanilang mga ginagawa ay makilala ang iyong pagmamahal at kabutihan. O Diyos, sa bawat araw na kami ay nagigising, hayaan mo kaming muling ipagdasal ang mga taong nasa paligid namin. Sa aming mga kaibigan, pamilya at mga kakilala, ipagdasal namin ang kanilang mga pangangailangan at hangarin. Naway sa bawat pagkakataon na kami ay magkakasama, mapuno ng saya at pagmamahalan ang aming mga puso. Ipinagdarasal namin ang mga
taong nagdurusa na sana'y mahanap nila ang kaginhawahan at pag-asa sa iyong mga salita. Sa pagtatapos ng aming panalangin, kami ay nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na iyong ipinagkaloob. Sa bawat araw, kami ay umaasa na patuloy mo kaming samahan at gabayan. Naway sa aming mga puso ay manatili ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, kami ay kumakapit sa aming pananampalataya at kami ay umaasang sa tamang panahon, kami ay makikita mo at mapapansin sa aming mga pagsisikap. O Diyos, kami ay nagdarasal sa ngalan ng iyong anak si Jesus. Amen. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, nais kong ipaalala sa inyo ang halaga ng pakikipag-usap sa ating Diyos. Sa ating abalang buhay, madalas tayong nahuhulog sa bitag ng mga alalahanin at mga gawain na nagiging dahilan upang makalimutan natin ang pinakamahalagang relasyon na dapat nating ingatan, ang ating ugnayan sa Diyos. Sa Kanya, tayo ay may karapatan at pribilehiyo na makipag-usap, makinig at makatagpo ng tunay na kapayapaan at liwanag. Ngunit tanungin natin ang ating mga sarili, gaano nga ba tayo kabukas sa pakikinig sa Kanya? Sa bawat araw, may mga pagkakataon na ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya, na ibigay ang ating mga alalahanin at ipahayag ang ating mga pasasalamat. Huwag nating kalimutan na sa Kanya tayo ay mayroong tahanan at kanlungan. Sa ating pagninilay-nilay, naway maunawaan natin ang Kanyang mga mensahe at mga tawag na patuloy na bumubulong sa ating mga puso. Ngayon, habang tayo ay nagtatapos, nais kong magbigay ng hamon sa bawat isa sa atin. Maglaan tayo ng oras, araw-araw, para sa ating Diyos. Isipin natin ang mga sandaling ating ginugugol sa mga bagay na panandalian. Ano ang mas mahalaga? Ang mga bagay na nagdadala ng pansamantalang kasiyahan o ang relasyon na nagbibigay sa atin ng walang hangganang pag-asa at pagmamahal? Ang Diyos ay nariyan, handang makinig sa ating mga kwento, handang yakapin ang ating mga kahinaan, at handang bigyan tayo ng lakas upang patuloy na lumakad sa ating landas. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang isang listahan ng mga hinihingi. Ito ay pagkakataon na tayo ay lumapit sa Kanya, makipag-usap at makipag-ugnayan. Sa ating mga pagninilay, isama natin ang ating mga pangarap, mga takot at mga pasasalamat. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating tunay na nararamdaman. Alam ng Diyos ang ating mga iniisip at nararamdaman, ngunit gusto niya tayong makilala at makilala tayo sa Kanya. Kaya't sa ating mga susunod na araw, dalhin natin ang puso na bukas sa pakikinig at pagtanggap ng Kanyang mga salita. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan, alalahanin natin na ang Diyos ay nariyan upang magbigay ng liwanag at gabay. Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng kaalaman at katatagan sa ating mga desisyon. Huwag tayong matakot sa mga hamon na darating. Sa halip, yakapin natin ang mga ito bilang mga pagkakataon upang mas makilala pa ang ating Diyos at patunayan ang ating pananampalataya. Sa Kanya, wala tayong dapat ikabahala. Siya ang ating tagapagtanggol at sa Kanya, tayo ay makakahanap ng tunay na kapayapaan. Tayo ay magpatuloy na maging mga ilaw sa mundong ito na nagdadala ng Kanyang pag-ibig at mga mensahe. Huwag nating kalimutan na ang bawat araw ay bagong pagkakataon upang ipakita ang ating pananampalataya at ipahayag ang Kanyang kabutihan sa iba. Sa ating mga simpleng kilos, maaari tayong maging inspirasyon sa iba na lumapit sa Kanya. Sa ating mga salita at gawa, naway maghatid tayo ng pag-asa sa mga tao sa ating paligid. Sa pagtatapos, naway maging gabay sa atin ang ating mga pinag-usapan sa araw na ito. Huwag tayong kalimutang maglaan ng oras para sa Diyos, para sa ating sarili, at para sa ating mga kapwa. Ang ating buhay ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa iba.
Kaya't sa bawat hakbang natin, dalhin natin ang ating pananampalataya at ang ating pagmamahal sa Diyos sa ating mga puso. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya at patuloy na lumapit sa Kanya. Naway, ang ating mga puso ay maging handang makinig sa Kanyang tinig at ang ating mga isip ay maging bukas sa Kanyang mga mensahe. Ang Diyos ay palaging nandyan, handang makipag-usap sa atin kung tayo lamang ay may oras para sa Kanya. Magsimula tayo ngayon.